Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers niining maong rally. Pagkanindot tanawon, bana-bana mga 10 million ang nagrally whole Philippines, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grand Stanza, Manila. Pertigyong daghanang tao, murag gabanig, murag ang yuta giilisan og puti nga kana ganing sana tiles or color nya. Di ka kabati nga, di ka kakita nga nagtinukmuray, di ta kakita nga naay daghang mga pulis nga gidamagan nga nagdaog mga pangontras magrally. Kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees. Di ta kakita nga naay mga tao nga gipang atake, naay mga placards nga nagbugal-bugal o nag-insulto sa certain persons. Kanunay nakasentro sa katilingban, kanunay nakasentro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan na katilingbanon, nag-atake sa mga depiktos katilingban, dili sa depikto sa tao. Ningon dyan ko, congratulations INC. Kay maogid niya, muukab sa Bible, ibase dito ang ilang mga pangandoy, sa kalinaw, kahiusa, mahunong na ning pagkabahin-bahin, panag-away, naaman as Bible tanan. Pasabot, kanindot nga naay mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos Ginoo, dili unta ta magpadala unsay gusto sa tao. Kinisang mga pagpadayag sa atong mga Diyosnong panginahanglan o pangandoy sa mas gibuhat sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Cristo nga kining rally karon, diin ilang gipadayag ang ilang mga pangandoy nga Dios nun, ato unta ning buhaton, dili nato ihilom ba matud pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan. Og para nako natuman ni sa Iglesia ni Cristo, gipakita nila sa tibuok kalibutan karon the biggest gathering in the Philippines nga nagsulti. Hunungo na nato ang away, hunungo na nato ang korupsyon, hunungo na nato kining pag-iya-iyahay, unaho nato ang katilingban, unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. Mao man ni ang suga unta nga magdanag nato isip nasod, gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally. Congratulations sa tanan ni apil. Congratulations sa tanan nga ni appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. Way gubot, way away, ug wa say dinautay nga personal. Hello. Ayun, may masama pakiramdam ko, no. Hindi maganda yung timpla ng katawan ko. May nag-send sa akin. Actually, nakita ko na siya ng personal, si Father Shanong Ubod, no. Hi, Father Shanong Ubod, no. At napakatalino niyang pare. If I was not mistaken, naging professor siya ni Father Darwin Kitgano. At nakita ko nga dun sa videos is yung pagko-congratulate niya sa nangyaring rally. Sa akin kasi, mga kapanalig, halimbawa si Father, sino ba yung Father na naghain ng para dun sa impeachment? May pari tayo hindi ko lang kung pari o obispo, yung naghain na dapat ma-impeach si Sara Duterte. May naghain sa Senado Kung ikaw ay pare at pro-impeachment ka or anti-impeachment ka, may karapatan kayo dyan na maghain. May karapatan kayong maghain dahil kayo ay mga kandidato din naman, di ba? Bilang isang kandidato,
kayo ay bumoboto, botante, 'di ba? Mga pari botante din naman yung mga 'yan. Meron naman kayong karapatan na i-express ng may kalayaan yung mga point of views ninyo regarding sa politics. Kasi yung sinend kasi sa aking video kay Father Shano, parang hindi lang ako pabor na sabihin yon sa homily ng misa. Kasi ang pangit lang niyan tignan, 'di ba? Misa 'yon, bakit hahaluan niyo ng politika? At saka anong nakaka-congratulate sa ginawa ng INC? Hindi ka pa pwedeng mag-congratulate, lalong-lalo na kung ang ipinaglalaban ng INC is kandidato. Anong nakaka-congratulate doon? Ano bang connection ng simbahan sa impeachment ni Sara, 'di ba? Ano bang connection ng pagiging simbahan ng INC ni Manalo sa impeachment trial? Labas naman ng simbahan doon. Pag tayo ay isang pare, pasintabi sa mga followers ni Father Shano, hanggat maaari, wag tayong magdadayalogo o magbibigay ng direktang opinyon pagdating sa politika. Ang pangit talaga niya tignan, promise. Hindi ko siya maintindihan kasi Bisaya siya, hindi naman ako Bisaya, pero yung pumabor siya sa rally ng INC at sasabihin niya ito mismo sa homily, paano naman yung hindi pabor kay Sara Duterte? Paano naman yung mga hindi pabor sa rally ng INC na nagsimba doon, hindi ba ma-offend? Imbis na maramdaman yung homily ng isang pare para sa kapayapaan, sa kabutihan, at para sa spiritual natin bilang tayo ay mga Katoliko, mababad trip. Kapag kasi nasa homily ka, dapat ang iyong speech is universal. Kumbaga, ang lahat ng nagsisimba, ang lahat ng makikinig sa isang pare, pag nag-homily, hindi dapat sila makakaramdam ng offense. Hindi sila dapat ma-offend. Kaso yung pagko-congratulate kasi ni Father Shano sa homily, medyo hindi lang ako doon pumabor, ha. Hindi kay Father Shano, kundi doon sa sinabi niya na pag-congratulate dun sa rally. Sana maging sensitive tayo. No, maging sensitive tayo kasi hindi naman po lahat ng mga Katoliko sa Pilipinas pabor dun sa rally. Paano naman po kung may nagsimba tapos kayo yung nag-homily ng ganyan, tapos meron palang hindi pabor dun sa INC. So imbis na umuwi ng masaya, umuwi ng nagagalak dahil nakapagsimba, uuwing na bad trip yan. Dapat lagi lang gitna ang mga pare pagdating sa ganyang usapin. Hindi po tayo pwedeng pumuri or hindi tayo pwedeng mag-decline sa politics. Kasi may mga pro at anti po na nagsisimba din. So bilang kayo po ay pare at sikat na pari din kayo ay tinitingala din ng mga Cebuano bilang isa sa kilalang prangka at realistic magsalita na pare. Sana po ang pagiging realistic natin, hindi lang dahil sa may sarili kang opinyon, kundi sa kung ano yung mararamdaman din ng mga taong nagsisimba. Huwag po natin sanang haluan ng politika. No, talagang I am very against at talagang bisit ako doon. Pasensya na, Father, alam ko po na hindi tama, Father Shano, hindi tama talaga na sa isang pare ay makapanakit tayo. Actually, hindi lang sa pare, kahit sa kapwa, hindi siya tama. Pero, ito ay pansariling opinion ko lang din bilang isang Katoliko na nasa sa inyo po kung maiintindihan nyo ko o nasa sa inyo, Father Shano, kung hindi. But for me, kung pari ka po, wag po natin idadaan sa homily yung mga opinion natin sa politika. Lalo na't kung tayo ay papabor o hindi papabor. Irespeto at galangin din natin yung mga nagsisimba na baka may nakarinig ng homily ninyo na hindi pala pabor doon sa sa stand ninyo, 'di ba? Na parang walang masama, no? Kung bilang kayo ay botante, nagko-congratulate kayo, wala naman masama doon kasi karapatan naman natin 'yan lahat. But wag po sana sa homily kasi pag ang pari ay nag-homily, si Christ yung nagtuturo. Kasi kahalili nga ni Kristo ang pare, di ba? So si Kristo yung nagsasalita. Wag naman natin idaan sa homily yung politics. Hindi po talaga siya tama. Hindi siya maganda. Tsaka baka may ma-offend po kayo. Isa ako sa na-offend
no, Father Shano Ubod. Isa ako sa na-offend sa naging dating ng humili ninyo regarding po dun sa politika. So sana wag na lang po siyang maulit at wag siyang tularan ng ibang kaparian nang sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan sa pag-uwi yung mga taong magsisimba. So yun lang po. God bless you guys.